Uy, hindi pa rin nila ako nahahanap. Mukhang naloko ko ang mga pulis. Laging panalo ang Diyos. Nagyayabang si Caitlin Harmon, isang ina, sa Facebook matapos akusahan ng tangkang pagpatay sa 2 tao at pananakit sa isa pa. Tatalakayin ko ang nakakabahalang kasong ito, mga social media post, at posibleng patutunguhan ng kaso. Ako si Angela Levy at ito ang Crime Fix. Napakahalaga talaga na manatiling updated sa balita, pero dahil sa pagkiling ng media ngayon, sino ba ang dapat paniwalaan? Ipinapakilala ko sa inyo ang sponsor namin, Straight Arrow News. Ang Straight Arrow News ay personalized na news platform na nag-aalok ng totoong balita para magbigay impormasyon at tiwala. Ipinapakita ng Miss Tool sa mambabasa ang mga headline na hindi makikita sa mainstream media at nagbibigay ng makabuluhang komentaryo sa sensational na balita. Tinutukoy ng kanilang site at app ang mga pagkiling gamit ang media landscape na nagugrupo ng sources ayon sa political leaning para sa transparency. Kung handa ka na sa mas magandang paraan ng balita, pumunta sa sancom/crimefix or i-click ang link sa aking description. Iyan ang Straight Arrow News. Iwasan ang drama, kunin ang totoong impormasyon, at welcome back sa mapagkakatiwalaang pamamahayag. Narito ang isang kaso na kasing gulo ng nakakakilabot at di umano'y nangyayari pa sa kasalukuyan. Dahil ang suspect sa kasong ito, si Caitlin Harmon na 25 taong gulang mula Wisconsin, ay hindi lang inaakusahan ng sunod-sunod na marahas na krimen, kundi inaakusahan din siyang idokumento ito. Tama yan para makita ng buong mundo sa kanyang Facebook page. Sabi ng pulisya, sinimulan ni Harmon ang pag-atake sa Gurnee Mills, Illinois gamit ang sasakyan at binangga ang dalawang naglalakad. Isang 79 anyos na lalaki ang naiwan sa critical na kondisyon. Makalipas ang ilang minuto, inakusahan siyang umatake ng hindi kilalang tao gamit ang malaking kutsilyo sa kalapit na paradahan. Ayon sa mga investigador, random na karahasan ito, ngunit kakaiba ang kasong ito dahil sa sinabi ng pulisya tungkol sa nangyari sa pagitan ng mga insidente. Sinabi ng mga taga-usig na imbes tumakbo, si Harmon ay nag-post sa social media. Pakinggan ito. Naloko ko yata ang pulis. Diyos pa rin ang panalo. Ngayon si Kathleen Harmon umano ay nag-record ng sarili habang nagyayabang na nakatakas sa pulis. Hawak pa ang kutsilyong ayon sa investigador ay ginamit ilang sandali matapos iyon. Balikan natin at sumama kayo sa mundo ng kaguluhan kasama ko. Ngayon umano ay dahil nagsampa na ng kaso ang mga pulis at umuusad na sa korte. Gurnee, Illinois ang lugar, isang bayan sa hilagang suburb ng Chicago. Lunes, Pebrero 2 ang petsa, katatapos lang ng 10:00 ng umaga sa Gurnee Mills Outlet Mall. Isang karaniwang araw ng linggo, namimili ang mga tao papunta sa trabaho, nag-aasikaso ng mga gawain, mga ganoong bagay, at pagkatapos ay nagkaroon ng ganap na kaguluhan. 10:05 ng umaga ayon sa Gurnee Police Department, may natanggap silang tawag. May sasakyan na bumangga sa isang naglalakad sa paradahan ng Hobby Lobby store, ayon sa paglalarawan ng mga investigador sa eksena. Sasakyan ba ito? Nagmamaneho sa paradahan, nabangga ni Isel ang 79 anyos na lalaking nasa tabi ng kanyang sasakyan. Matindi ang lakas ng banggaan. Ayon sa mga taga-usig sa korte, base sa ulat ng Lake at McHenry County Scanner, may surveillance video na nagpapakita na tinamaan ang lalaki ng sobrang lakas, kaya't napalipad siya sa ere. Ayon sa pulisya, hindi huminto ang sasakyan at nabangga ang isang 60 anyos na babae matapos lumabas sa pasilyo. Malungkot ang kinalabasan, ang 79 anyos na lalaki ay dinala agad sa ospital na may matinding panganib sa buhay, kabilang ang pagdurugo sa utak. Ang 60 anyos na babae ay nasugatan sa bukong-bukong. Tumakas ang driver gamit ang Toyota Camry bago dumating ang pulisya, ayon sa pulisya. Ngayon, may kaso ng hit and run na may malubhang pinsala. Naglabas sila ng alerto sa mga kalapit na ahensya, magbantay sa sira o may tama na Toyota Camry. Dito nagkaroon ng twist ang kwento dahil ayon sa pulisya, ang driver na si Caitlin Harmon, 25 mula Waukesha, Wisconsin, ay hindi talaga lumayo. Sa katunayan, ayon sa Lake at McHenry County Scanner, umabot lang siya ng mga 850 talampakan katumbas ito ng 2.5 football field ang haba. Lumipat lang siya mula parking lot ng Hobby Lobby papunta sa likod ng Panera Bread at Mission Barbecue sa parehong shopping strip. Pagkaparada niya ng sasakyan, ayon sa timeline ng pulisya at taga-usig, may kahanga-hangang nangyari. Sa halip na magpatuloy sa pagtakas, di umano'y kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-post sa social media.
Noong 10:31 ng umaga, nag-post daw siya ng 2 larawan ng basag at sirang windshield ng kanyang Toyota Camry. Ayon sa ulat ng autoridad, ang caption ay tumakbo ako sa parking lot ng Gurney Mills Mall at nasagasaan ang mga tao. Sa ngalan ng liwanag, mabubuting hangarin, purihin si Allah, Hare Krishna, Salamat Jesus. Bandang 10:37 ng umaga habang nasa parking lot pa rin, nag-post umano ng video si Harmon. Sa 19 segundong video, hawak niya ang malaking kutsilyo ng karne. Sabay sabi nito, Uy, di pa rin nila ako nakita. Mukhang naloko ko ang mga pulis. Laging panalo ang Diyos. Nasa labas ako ng Panera Bread malapit sa Gurney Mills. Dapat may tumawag ng pulis sa akin. Ibig kong sabihin, mabuti akong tao pero ngayon ay palaboy na ako kaya mukhang hindi na nananalo ang mga mabubuting tao. Oops, isa pa rin ako. ano ang susunod? Mabilis itong nangyari bandang 10:46 ng umaga. 9 minuto matapos i-post ang mayabang na video, sabi ng pulisya, lumala agad at naging marahas ang situation. Isang 30 anyos na lalaking hindi kilala ang nagparada ng kanyang Hyundai Tucson SUV sa tabi ng Toyota ni Harmon. Sabi ng investigador, lumapit si Harmon sa kanyang sasakyan. Ayon sa ulat, ginamit niya ang parehong kutsilyong pangkatay para basagin ang bintana at hiwain ang gulong sa gilid ng driver. Lumabas ang lalaki sa kanyang sasakyan at nagsimula ang pisikal na sagupaan habang sila ay nag-aaway. Ayon sa pulisya, nasugatan ng lalaki sa kamay, ngunit nagawa niyang maagaw ang kutsilyo at napigilan siya. Noong oras na yon, isang pulis ng Gurney na naghahanap ng hit-and-run suspect ang lumapit sa lugar. Pinaghiwalay sila ng pulis ayon sa ulat. Tumayo si Harmon at agresibong lumapit sa pulis, kaya ginamit ng pulis ang kanyang taser. Siya ay napigil at dinala sa kustodya. Ang lalaking may sugat sa kamay ay ginamot at pinalaya. Si Harmon ginamot muna dahil sa taser injuries bago ikulong. Ngayon, ang mga kaso. Noong Pebrero 4 formal na kinasuhan ng tanggapan ng abogado ng estado ng Lake County si Caitlin Harmon ng 9 na felony. Kinasuhan siya ng 2 bilang ng tangkang first-degree murder at 2 bilang ng pag-iwan sa aksidenteng nagdulot ng pinsala. Iyon ay may kaugnayan sa umano'y hit and run sa 79 anyos na lalaki at 60 anyos na babae. Kinasuhan din siya ng 2 bilang ng aggravated battery na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan, isa para sa lalaking malubhang na sugatan at isa para sa lalaking sinaksak sa parking lot. Sa huli, 3 kaso ng aggravated battery gamit ang nakamamatay na sandata, tig-isa para sa 3 di umano'y biktima. Marahil ang pinakanakakatakot na bahagi ng mga kasong ito ay nangyari sa korte, ayon sa ulat ng Lake at McHenry County Scanner. Sa detention hearing, pinatugtog ng taga-usig ang video ni Harmon habang ini-interview ng pulis matapos siyang maaresto. Sa recording, maririnig ang opisyal na nagtatanong, "Sinabi mong pumunta ka rito para sa planadong pagpatay?" Ayon sa kanya, plano ko talagang pumatay ng tao. Nang tanungin kung bakit, sagot niya, "Nagwala lang ako." Nang mabanggit ng pulis ang tulong sa mga walang tirahan, tumawa siya at sinabing, "Hindi na ako makakalabas dito. Uulitin ko, kailangan ko ng tulong." Isang hukom base sa mga pahayag at ebidensya ang nag-utos na huwag siyang payagang magpiyansa. Ayon sa investigador, walang natagpo ang motibo o connection sa mga biktima. Ayon sa kanila, mukhang talagang random lang ito at iyon ang sentro ng kaso. Para maintindihan mo kung gaano ito nakakabahala, kailangan mong marinig at malaman ang mga ipinopost niya, hindi lang noong mismong oras kundi pati na rin bago ang Lunes na iyon. Nagbibigay ng malinaw na larawan ang mga video at dadaanan natin ang mga ito. Para maintindihan ang pag-iisip o kahit man lang ang pampublikong pagkatao ni Caitlin Harmon, sa mga araw at sandali bago ito nangyari, kailangan mong mapakinggan ang mga video at meron tayo niyan. Bago ang pag-atake na puno ng self-recorded na video ang kanyang Facebook page, karamihan ay siya ang kumakanta. Sa isang post noong Enero 26, ganito ang caption. "Kumakanta papunta sa recording studio, sino ang gustong magkaroon ng hit?" Parang paglalakbay sa ibang mundo ang mga video. Pakinggan natin ang ilang bahagi. Panalo ang binata ko, mahal niya ang laro. Sumasalamin sa kanyang crossroad na kwintas ang aking mga labi. Just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside and knew if you were here, I'd sing to you.
Biglang nagdilim ang tono at mga liriko. Ilang araw bago ang pag-atake, ito ang ipinost niya. Hinahanap ko ang kalangitan, bituin at ako ang buwan. Tatlong magkakaibang salita. Masama na ang pakiramdam ko. Fast forward, Lunes ng umaga, Pebrero 2 matapos ang di umano'y hit and run at pagpark niya sa likod ng Panera. Hindi na ito kanta, kundi isang direkta at nakakakilabot na salaysay. Kinuha niya ang telepono at nag-record ng posibleng pinakamalakas na ebidensya sa kaso. Hetong isa pang tingin sa clip na pinakita ko kanina. Uy, di pa rin nila ako nakita. Naloko ko yata ang pulis, panalo lagi ang Diyos. Nasa labas ako ng Panera Bread sa tabi ng Gurney Mills. Dapat may tumawag ng pulis sa akin. Mabuti naman akong tao pero ngayon palaboy na ako. Mukhang talo ang mabubuti. Ay, naka-on pa pala. Linawin natin ang ating nakita at narinig. Sa video, ipinagmamalaki niyang nakaiwas siya sa mga pulis. Pangalawa, may malaking kutsilyo siya, parehong sandata raw ng pulis na ginamit sa kasunod na pag-atake. Pangatlo, hinahamon pa niyang ipatawag ang mga pulis laban sa kanya. Ayon sa tala ng oras, ipinost niya ito, 10:37 ng umaga, pagsapit ng 10:46 am. Makaraan ang 9 na minuto, ayon sa pulisya, ginamit niya ang kutsilyo para atakihin ang isang di kilalang taong katabi niya. Isa itong sunod-sunod na pangyayari na mahirap paniwalaan, pero ang digital na bakas. Sinasabing ipinapakita ng mga video na ito ang bawat hakbang, isa-isa. Mula sa pagkanta tungkol sa pagiging bulalakaw at pagdadalamhati, hanggang sa pagwasiwas ng kutsilyo at pagyayabang na naloko ang mga pulis, ilang minuto bago umano ang pag-atake. Kasama ko ngayon si Eric Fades, isang kriminal na abogadong tagapagtanggol at dating taga-usig mula Colorado na walang kaugnayan sa kasong ito. Eric, nabigla talaga ako nang una kong mabasa ang tungkol sa kasong ito. Hindi ako makapaniwala. Si Caitlin Harmon ay isang babae na mukhang inaayon sa kanyang Facebook page. Naglakbay mula Wisconsin, tumawid ng state lines papuntang Illinois, pumunta sa isang mall para pumatay ng mga tao. Ano ang una mong naisip nang mabasa mo ang kwentong ito bilang isang taong naranasan na ang parehong panig ng korte? Naku Angelina, talagang nakakakilabot ang mga pangyayari at napakalinaw ng mga dokumento. Hindi mo palaging nakukuha yan sa mga kasong ganito. May mga posts sa social media, may video, may mga litrato, at may mga pahayag ng mga saksi. At alam mo, pwedeng mas malala pa ang kinahinatnan nito kahit na napakatindi na ng pinagdaanan ng mga taong ito. Sigurado akong pwedeng napakataas ng antas ng panganib nito. Oo, tiyak na tiyak at mas marami pang tao ang pwedeng nasaktan. Diyos ko naman at salamat sa Diyos wala talagang namatay or hanggang ngayon ay wala pa. Kaya alam mo, hawak na nila siya, ibig kong sabihin huling-huli na talaga siya. Sa tingin ko, ang tanong dito ay hindi kong ginawa ba niya ito. Sa tingin ko, magiging kaso ito ng mental health. Ganon mo ba ito nakikita sa ngayon? Base sa lahat ng mga video niya na nakita natin na ipinost niya sa Facebook, Ganito ko ito nabasa. Hindi siya whodunit o parang sino ang nagmamaneho ng sasakyan. Malinaw na yon. Ang totoong pagtatalunan, gaya ng sabi mo, ay tungkol sa issue ng mental health. Alam mo, ayon sa ulat, sinabi niyang ginagawa niya ito para kay God, Allah, Hare Krishna, at lahat ng espiritual na nilalang sa ilalim ng araw. Minsan sinabi niya na wala siyang tirahan at kailangan ng tulong. Lahat ng ito ay konektado sa pangunahing issue na tingin ko ay may kinalaman sa mental health sa mga darating na araw. may matatanda ring biktima dito at para sa akin, mas pinalala pa nito ang situation. Dahil may 79 anyos na lalaki at may 60 anyos na babae na isa pa sa mga biktima. Hindi sila, kahit na maaring malakas pa ang kanilang pangangatawan, matatanda na sila, hindi sila mga kabataan na maaring mabilis na makatakbo palayo, maliban na lang kung sila ay mga marathon runner or katulad nun. Mas pinapalala ba nito ang kaso? Kung ikaw ay isang piskal, mas pinalalala ba nito ang mga pangyayari sa kasong ito? Oo, bilang piskal, tinitingnan mo ang kalagayan ng biktima at ang layunin ng akusado. Alam mo yan. Dalawa sa biktima ay galing sa vulnerableng komunidad. Tama ba? Sila ay mga tao na, gaya ng sinabi mo, hindi naman track runner, atleta sa kolehiyo o mabilis makaiwas. Oo, tingin ko isa iyon sa nagpapabigat sa kaso. Bilang taga-usig, tinitingnan namin gaano ba talaga kasalanan ng taong ito, gaano siya karesponsable. At tiyak na nakakaapekto dyan ang edad at kahinaan ng mga sinasabing biktima. Bakit mo sa tingin ganoon?
Alam ko na mahirap para sa atin na nakaupo lang dito, na tinitingnan mula sa labas. At bilang mga taong hindi gumagawa ng ganitong bagay, na maintindihan ang nasa isip ni Kathleen Harmon. Bakit mo sa tingin ginagawa niya ito tapos ipinopost pa sa Facebook? Hindi naman siya tumatakas, di ba? Parang pinapahamak na niya ang sarili niya sa Facebook. Sabi niya ginagawa niya ito para sa Diyos, pero totoo ba? Tinatanggap niya ang responsibilidad at paliwanag niya ang dahilan. Iniisip ba niya na mabuti ang ginawa niya, na ginawa niya ito dahil para ito sa Diyos? Ibig kong sabihin, ganun ba talaga siya kalito ang pag-iisip? Hindi lang ito tanong ng katotohanan kundi pati ng batas kung magpe-plead siya ng not guilty dahil sa kabaliwan sa kasong ito. Dahil ang tinutukoy mo, Anget, ay kung alam ba niya ang tama sa mali, alam mo yon siguro sa teorya, kung tunay niyang pinaniniwalaan na gumagawa siya ng mabuti para sa mundo o para sa Diyos o kung anumang ganoon. Ipinapakita ba nito ang pagdududa sa kakayahan niyang malaman ang tama sa mali? Kung oo, mas pinapalakas nito ang posibleng depensa sa kalusugan ng pag-iisip sa hinaharap. Mhm. Um, kung ikaw ang kanyang abogado, ano ang ipapayo mo sa kanya? Ibig kong sabihin, umamin na siya, nagsalita na siya sa mga autoridad. Nasa Facebook na ang lahat ng ito. Ano ang ipapayo mo sa kanya? Para sa akin, ang unang hakbang ay itigil ang pagbibigay ng pahayag kahit sa telepono habang nakakulong o sa mga tao sa loob ng pasilidad. Tumigil ka na sa pagsasalita. Malaking problema na ang kinakaharap niya dahil kumakalat na raw ang pampublikong pag-amin. Bukod dito, bilang depensa, magdadala ka ng eksperto para suriin ang kanyang pag-iisip. Sinusuri mo rin ang kanyang mental health at medical na kasaysayan na maaring nakaambag dito. Sinusubukan mong alamin ang buong larawan kung bakit ito maaring nangyari at kung magbibigay ba ito ng anumang depensa. Mhm. Ina-assume ko rin, bilang isang defense attorney, inilalabas mo ang issue ng kakayahan. Oo, pwede mo talagang gawin yan. Madalas na magkasama ang kakayahan at hindi guilty dahil sa kabaliwan sa isang legal na kaso. Kung ganyan ang depensa, hindi guilty dahil baliw. Kailangan mo ring tingnan ang kakayahan. Kung alam ba ng kliyente mo ang nangyayari at kung kaya nilang makatulong ng maayos sa kanilang depensa sa kaso. Kaya nangyayari yan. Kapag kinakausap mo ang kliyente, tinitingnan mo kung kaya nilang maintindihan ang mga paratang laban sa kanila. Kung talagang alam nila kung ano ang kinakaharap nila at mga ganong bagay at kung hindi nila alam. Minsan kailangan mong itaas ang issue ng kakayahan sa korte na isang ibang proseso sa batas. Mhm. Um, sa ngayon, alam mo namang nakakulong siya at hindi pa lalabasin. At mukhang wala siyang trabaho o posibleng pera para magpiyansa kaya mauupo lang siya doon. Habang hinihintay ang paglilitis. Inaasahan mo ba na baka sa grand jury may mga karagdagang kaso pang isasampa? Ibig kong sabihin, sa ngayon ay nahaharap siya sa mga kaso tulad ng tangkang pagpatay, mga bagay na ganoon, pero palaging pwedeng magdagdag ng karagdagang kaso sa grand jury. Oo, pwede talaga. Alam mo, ang kalagayan natin sa kasong ito ay talagang nagsisimula pa lang, malapit pa lang talaga tayo sa umpisa. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, habang mas marami silang natutuklasan tungkol sa nangyari, kinakausap nila ang mas maraming saksi, kinukuha nila ang mga medical na record mula sa mga saksi na iyon. May mga kasong pananakit sa matatandang biktima na nanganganib at pwedeng dagdagan ang parusa. Kaya simula pa lang ito talaga. Posibleng lumala pa ang kalagayan ni Binibining Horman habang tumatagal ang kaso. Tiyak na tiyak. Ngunit inaasahan kong may lilitaw na issue tungkol sa kalusugan ng pag-iisip sa kasong ito, maaaring tungkol sa kakayahan, at baka sila. Maaaring ituring siyang may kakayahan, pero nakikita ko pa rin ang mga issue sa kalusugan ng pag-iisip dito. And meron siyang anak na babae, isang bata. Kaya posibleng sabihin nila, hindi ko sigurado pero iniisip ko lang ito ng maaga. Nagkaroon ba siya ng postpartum depression at sabay gumamit ng droga? Dahil nakita rin namin ang mga litrato niya na naninigarilyo ng marijuana sa Facebook. Maaring marijuana iyon pero pwedeng iba pang droga. Marami ring nagsasabing hindi naman ganon ang epekto ng marijuana. Pero hindi natin alam kung pinagsasabay niya ang marijuana sa ibang droga at kung may sakit siya sa pag-iisip, sino ang nakakaalam kung ano ang epekto niyon sa kanyang isipan.
Oo, syempre. Kaya nga depensa, tungkulin nila ang imbestigahan ang pinagmulan at kung paano nangyaring ganitong kasalanan. Bakit nga ba may isang tao na maglalakbay pa ng ibang estado para lang subukang sagasaan ang mga tao gamit ang kanilang sasakyan at saksakin pa ang isa pang tao? May kwento at kasaysayan dyan. Hindi ko sinasabing makakalusot siya sa batas, pero dapat tingnan ng depensa yan para sa pagaan ng parusa. Kahit anong kasaysayan ng mental na kalusugan, medikal o maling paggamit ng gamot o substansya. Lahat ng mga bagay na yan ay maaring nagsanib-sanib at nauwi sa nakakatakot na insidenteng ibinibintang sa kanya. Eric, tingnan natin ito sa kabilang panig ng korte. Bilang taga-usig, dapat ibigay mo ang lahat dito. Alam mo yon, mula sa pananaw ng taga-usig, ang kaligtasan ng komunidad ang pinakamahalaga, yan ang dapat mong bantayan. Kung may tao sa komunidad mo na umano'y gumagamit ng makinang pamatay, isang sasakyan para sagasaan ang mga matatanda sa paradahan ng mall at pagkatapos ay subukang saksakin ang pangatlong tao. Kailangang seryosohin mo yan dahil pwedeng magkaproblema kapag bumalik ang taong iyon sa komunidad. Maaring magbigay ito ng ideya sa iba na okay lang ang ganitong bagay kaya dapat mo itong pigilan. Dapat kang maging agresibo sa paglapit at hanapin ang ebidensyang magpapatunay nito. Alam ni Harmon ang ginagawa niya at ito ay kanyang plano. Sigurado akong inimbestigahan na yan ng piskal ngayon. Inosente siya hanggat di napapatunayang nagkasala, malinaw yan. Pero marami tayong ebidensya sa Facebook na ipinagyayabang pa niya. Kailangan pa ring patunayan ang kaso at bawat elemento, pero mukhang dikit-dikit na ang mga ebidensya laban sa kanya. Sa palagay ko, mukhang mental health defense ang gagamitin dito at magugulat ako kung wala pang ibang mga kaso na isasampa laban sa kanya. Grabe talaga ang kasong ito. May huli ka pa bang sa loobin? Alam mo, sa panahon natin ngayon ng social media, may mga ganitong pangyayari kung saan ang mga tao ay parang nagpo-post doon at nagbibigay sila ng buong pag-amin at ipinapakita pa nila ang mga ebidensyang gagamitin laban sa kanila sa paglilitis. Parang bago na talaga ang sistema sa pag-uusig at pagtatanggol ng mga kaso, lalo na't malaking papel ang social media dito at sa iba pang kaso. Tiyak na tiyak sa tingin ko talagang magiging malaking bahagi ito ng mga kaso. At sa totoo lang, nangyayari na ito ngayon. Tulad ng nabanggit mo, Eric Fadis, maraming salamat. Talagang pinahahalagahan ko ang oras at kaalaman mo. Magandang makasama kang muli. Caitlin Harmon ay nakakulong ngayon ng walang piyansa sa Lake County Jail, Illinois. Patuloy naming susubaybayan ang kaso at magbibigay ng update. Iyan ang pagtatapos ng episode ng Crime Fix. Ako si Angela Levy. Salamat sa pagsama. Kita tayo ulit dito sa susunod.